Jed, ano ang naging ugat ng paalalang ito ng presiding officer at hanggang kailan mag-a-apply itong admonishment o paalala ni Senator Judge Escudero kay NBI Director Matibag? Kinastigo kahapon ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Bunsod ito ng mga naging pahayag ng direktor noong nakaraang linggo kaugnay ng muling pagpapaimbestiga doon sa 2019 Southeast Asian Games na siyang kinwestiyon ng magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano. At matapos nga yung ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol na itong nasabing paalala ng presiding officer kay Attorney Matibag ay mananatili hanggang matapos itong buong paglilitis sa Vice Presidente. Pinagsabihan ng Senate Impeachment Court kahapon sa ikawalong araw ng paglilitis ni VP Sara Duterte si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Kaugnay ito sa mga naging pahayag ni Attorney Matibag laban sa ilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ang pahayag niya noong nakaraang linggo na iimbestigahan ng NBI ang umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games infrastructure projects. Dahil dito, agad na ipinaalala at pinagsabihan ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero si NBI Director Matibag sa mismong pag-akyat nito kahapon sa witness stand. Paliwanag dito ni Attorney Reggie Tonggol, tagapagsalita ng impeachment court. Mananatili ang paalalang ito hanggang matapos ang nasabing paglilitis, bagamat hindi nito pinipigilan ang mandato ng NBI. I think hanggang matapos po yung impeachment trial kasi po, syempre, isa rin pong public personality si Attorney Matibag, pero ang nilagay naman po ng presiding officer sa kanyang resolution without prejudice po sa pag-iimbestiga ng NBI ukol po doon. So kung meron na pong resulta yung investigasyon, as a matter of course siguro po, no, talagang ire-report naman ni Attorney Matibag nang walang feelings yung mga findings ng NBI by that time na all the appropriate actions po naman ng mga tao na inimbestigahan na senador can also raise whatever manifestations or objections they will in the Senate legislative body sessions. Bukod dito, idinagdag ni Attorney Tonggol ang posibleng kahinatnan kung sakaling maglabas pa rin ng mga karagdagang pahayag o komento si Director Matibag laban sa mga individual na miyembro ng impeachment court sa gitna ng umiiral na admonisyon. One of the powers po ng court, no, kapag may admonishment na po at hindi ka po sumunod doon, is the power to hold a person in contempt for violating the lawful order of the court. So isa po yun sa mga pwedeng mga hingin ng any party o ng any senator judge kapag may nakita pong paglabag ng any rules po. So ano lang po, in accordance po yun doon sa rules of court natin. Hindi natin nire-reinvent yung wheel. It's just a matter of applying the rules po in a case-to-case basis. Paliwanag pa ni Attorney Tonggol, hindi naman ito isang gag order o hindi naman fully pinagbabawalan ng impeachment court na magsalita si Director Matibag. Ayon sa impeachment spokesperson, reminder lamang ito na huwag magsalita ng mga makasisira sa kredibilidad at integridad ng korte at ng senator judges. Ibig sabihin aniya nito, huwag direktang magsabi ng mga akusasyon na pwedeng mag-cast ng doubt sa credibility ng impeachment court pati na ng mga hukom. Sa ngayon, inaasahang tatalima ang magkabilang kampo sa panuntunang inilabas ng impeachment court upang mapanatili ang kaayusan sa pagpapatuloy ng trial.
Ella, ngayon nga ay ikasyam ng araw nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado at inaasahan mamayang alas 2 ng hapon ay muling iuupo sa witness stand itong si Director Matibag para ipagpatuloy yung cross-examination ng defense at posibleng pagkatapos ng cross-examination ay magkaroon pa rin ng clarificatory questions mula sa senator judges at magkaroon ng redirect or recross para doon sa prosecution at sa defense. So ayan, yung mga inaasahan natin dito sa Senado ngayong araw. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.